funders, investors. Kanina nandoon sila sa opisina natin sa second floor is Pino Building, JP Laurel Street Avenue sa may Bajada. So, na-delay lang ang ating special funders natin na humahawak ng lahat ng aming transaksyones sa lahat ng businesses, lahat ng mga bankers na pinaglagyan ko ng lahat ng mga programa natin. Okay? For your informations, alam natin na itong mga investors na ito, hindi basta-basta papasok sa atin. Bakit? Maraming takot. Marami silang alam agam-agam. Marami silang tinatagong mga dahilan. Pero ang sa atin, at least ito na yung direksahan. Pinakikiusapan ko lahat ng nandito. Pakiusap, maraming text, nakakasakit. Pero hindi ko iniintindihan. Lahat na nakakamatay, gawin na nila. Pero hindi nila ako madikdik sa ganito. Ituwid lahat, no? Bilang isang nakatakda, hindi ko ginusto ito. Mahirap sa mahirap. Dito lahat matitikman nyo ang lahat ng pasakit. Kung kaya ninyo, gawin ninyo bilang tagasunod. Tingnan na lang ninyo ang karapatan na inabuso ng ibang tao dahil hindi kayo lumaban ng pantay. Hindi kayo tumingin sa mga pag-ari natin na continuously has been deprived of their rights. Tayo ang pinakamayaman sa buong mundo. Pinaulit-ulit kong sabihin sa inyo na ito na tayo. Nakatayo na tayo, pero yung mga ibang grupo, kusa pa rin. Pumupunta sa ibang ibayo. Ipagbenta tayo. Ipagbili tayo. Why? Dahil wala sa puso nila ang pagsunod sa katotohanan. Magtiwala ba ang mga investors sa inyo na kung kayo lang, tingnan ninyo ilang taon, 43 years nagbabarilan kahit saan dyan. I'm sorry, hindi ko inaapakan ang ibang mga sektor, no, ibang mga grupo, ibang mga Nakipag-binding agreements ako sa Special Forces ng MNLF. Alam nyo yan. Nakipag-binding ako kay Governor Higiawan as the tribal governor of customary laws and tradition. Dahil paulit-ulit ko rin sinasabi sa inyo, bumalik kayo sa ating mga ninuno. Bumalik kayo sa kanila na sila nagbibigay sa atin ng ating mga pagkain noong mga unang panahon. We know pretty well that we have destroyed the kabundukan. Nagmina tayo sa illegal way, pinabayaan natin ang mga cyanide at saka mercury to destroy our mountains, our valleys. Pag ginawa nyo yan, maraming apektado. Rivers, mountains, lupa, tubig, lahat yan. Sinong matatalo tayo? Ngunit, ang ginawa ko ngayon, I have my own company that I have established in 2007. Dahil pumunta ako sa inyo, mababang tao. Hindi ako pumunta sa inyo, isang malaking tao. Ngunit ako ay recognized ng buong mundo. Dahil ako may negosyo, dahil ako kinilala bilang isang good partners dito sa Philippines. I have the Aviation Contract Management Incorporated. Mga partners ko dito, mga Americans, na hindi nyo alam, ito maraming kontrata ang nagawa nito. Pero without my knowledge, they had made money. But ito ngayon, ang gagamitin natin para makakuha tayo ng maraming table na kailangan magbayad kayo komisyon right away. Walang komisyon dito, walang graft and corruption. Dahil ang gagawin natin ay para sa tao. Yan ang ginawa ko for next year. Ready po yan at marami na mga investors, founders na nandiyan yan. Now, bakit kailangan natin mahalin ang kalikasan natin? Bilang isang Queen Maria Makiling, hindi ko ginusto rin ito. Ngunit ako'y pinili. Maraming Maria Makiling, maniwala kayo. 10 yan naglalakad. Sinisira po ako. Pero sabi ko, sa inyo na lang ang corona. Ibigay ng pera dahil gagawin ko yan para sa tao. If you can steal the ground, if you can steal the privilege that God has given me, so be it. But believe me, if you do not want to be part of the syndicate, then stop.
Dahil ginagamit nila itong mga titulo na ito para maninlang sa atin lahat. Kung sino man sa inyo yan, maghunos pilit na kayo. Dahil kung tinulungan niyo ako noon pa, like Ustaz Ali, who was able to create anak ng mga apo sa Mindanao. Napakaganda. That is a multi-million corporations, cooperatives, that is going to shoulder itong mga sub-cooperatives na 129 na ang naghangay sa kanya. Registered sa DOLI, yung iba ongoing pa. Binidikdik, inaano niyo si Ustaz Ali, but I want to thank you. Ustaz Ali, I give you my commendation. Luha, sipon, dugo, lahat ng pasakit din na daanan ni Ustaz Ali.